Radyo natin. And the KBP Golden Dove Award for the Best FM Radio Station Provincial goes to Radyo Natin Network, Manila Broadcasting Company. Sa ngalan po ng Manila Broadcasting Company, ang aming Chairman, Mr. Fred J. Lizalde, ang aming Presidente, Mr. Junic Dao, taus-pusong pasasalamat ang aming ipinapaabot sa KBP. Salamat po sa papuri, salamat sa karangalan, at salamat sa inspirasyon. Yung award po na ito, inaalay po namin una sa lahat sa ating Panginoon. Pangalawa sa lahat po ng mga announcers, mga DJs po natin, mga technician, mga radio partners at mga station managers, lalong-lalo na po sa mahigit 12 million listeners po ng ating estasyon sa Luzon, Visayas at Mindanao at nasa labas din po ng ating bansa. Maraming salamat po. Manila Broadcasting Company pioneered Radyo Natin's operation with the first 100 community radio stations on December 16 of 1997. The ardent desire to democratize radio and to reach the unserved, remote, and neglected areas around the Philippine archipelago bravely exceeded the ridicule and tons of less encouraging reactions from the broadcast and the business sectors. Now, because of Radyo Natin, the so-called one-horse towns are given a voice and can now be heard. For the first time in the history of Philippine broadcasting, a single radio network binds together 100 community radio stations nationwide, broadcasting simultaneously and instantaneously via satellite with a carefully thought-out programming that features both national and local concerns and interests that are delivered in all 4 major dialects. Radyo Natin stations are the only source of entertainment, education, and information in majority of areas never penetrated by other media organizations and serving more than 10.8 million captured listeners nationwide. These and more make Radyo Natin number 1 because it's the only one. Radyo Natin does not only give voice to the people, it also helped the government in creating jobs for the countryside, generating more than 600 jobs. Radyo Natin promotes economic activity in the countryside. Through radio programs and promotions, what used to be sleepy towns are now beaming with local competitive entrepreneurs with dynamic local business activities and events, effectively creating additional jobs and business opportunities. No wonder, after just a couple of years, more than 7 Radyo Natin areas evolved into cities. Truly, our confidence for the local government and its people paid off. Aside from the local government, the national government agencies extended partnership with Radyo Natin. These agencies need the support of Radyo Natin for them to effectively reach out to all Filipinos, either for information dissemination, outreach programs, disaster management, tourism, or simply a two-way communication avenue for a country and its people. Mula sa kinikilala at pinagkakatiwalaang pangalan sa larangan ng radio broadcast, pumapailan lang ang nag-iisang FM radio network na tunay na malawak at makapangyarihan. Our town, our radio. The power of information with more than 200 news and public affairs correspondents nationwide. The power of radio is within reach. Manila Broadcasting Company's Radyo Natin Network. Radyo Natin reinforces its unwavering commitment as a catalyst for equal opportunity and the right to be equally informed and heard, specifically for the marginalized sectors of Philippine society. After all, Radyo Natin, as the name literally implies, our own radio. DXTC 95.9 Radyo Natin FM of Manila Broadcasting Company, MBC Media Group is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, in partnership with the Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated, KITFI.
network, powering more than 100 stations. Heard in 81 provinces, 145 cities, and 1,490 municipalities. Giving voice to more than 300 Radyo Natin announcers every single day. 7,100 isla, Luzon, Visayas at Mindanao. Iba't ibang tinig, Lain-laing mga pananaw. Lain-lain nga tinog. Magkadurot-dilain na panlantaw. iba't ibang balita, isang bansa. Lain-laing balita sa usa ka nasod. Lain-lain nga hambal, isa ka pungsod. Magkadurot-dilain nga balita sa bugos nga nasod. Radyo natin. Radyo natin. Radyo natin. Radyo natin. Radio DXTC 95.9 na Radyo Natin FM ang Cotabato City of Manila Broadcasting Company is a proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Radyo Natin FM ang Cotabato City, a sister station of DZRH in partnership with the Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated. Radyo Natin FM ang Cotabato City, aired 24/7. Magandang hapon na Central Mindanao. Ngayon ay araw ng Biyernes at 31 sa buwan ng July 2026 at ay kalabing-7 sa buwan ng Safar 1448 sa atin pong Hijri calendar. Welcome sa Arangkada Balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Sama-sama ho tayo hanggang alas 5 ng hapon. At kami ho ay magati na mga balita kaganapan sa loob at labas ng ating pong bansa. Sa ngalan po ng aming station manager, sa ngalan ng aming admin officer, ng aming broadcast media engineers, sa aming news head, sa aming news writer, sa ngalan ng bumubuo ng Radyo Natin FM Cotabato City, ako po muna ang inyong pansamantalang makakasama sa Arangkada Balita, Analiza Abbas. Manatili ho nakatutok sa Radyo Natin FM Cotabato. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, sama-sama tayo Bangsamoro. At bago sa atin pong mga balita, tumako muna tayo sa lagayan ng atin pong panahon mula sa DOST Pag-asa Cotabato at ng Ministry of Science and Technology, MOST BARM, na pinamumunuan ni Minister at Member of Parliament Bailing S. Mantawil at sa buong suporta ni Chief Minister Honorable Abdul Rauf Makakua. Sa lagay ng atin pong panahon na patuloy na naka-aapekto sa buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ang localized thunderstorms. Ito ay ayon sa weather outlook ngayong Biyernes. Inaasahan ang bahagyang maulap hanggang maulap ng kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog, pagkidlat sa buong rehiyon. Nagbabala rin ang Weather Bureau sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang malakas na pag-ulan. Kaya pinapayuhan ang publiko na manatiling alerto at mag-ingat. Samantala, magiging mahina hanggang katamtaman ang lakas ng hangin mula sa southwest
hanggang northwest. Habang bahagya hanggang katamtaman naman ang kondisyon ng karagatan na may taas na alon na 0.6 hanggang 1.1 metro. Sumikat ang araw kanina 5:36 na umaga at lulubog mamayang 6:03 ng gabi. At yan po ang lagay ng ating pong panahon na mula sa UST Pag-asa Cotabato, hatid ng Ministry of Science and Technology. MOST BARM na pinamumunuan ni Minister at Member of Parliament Bailing Mantawel. At sa buong suporta ni Chief Minister Honorable Abdul Rauf Makakua. Katuwang ang radyo natin FM Cotabato City. Maging alerto at laging handa mga kabangsamoro. Arangkada Balita. 11 minutes makalipas walas 4 ng hapon at kayo pa rin po patuloy na nakikinig sa atin po ang Arangkada Balita ng radyo natin FM Cotabato City. Arangkada Balita. Sa pagpapatuloy ng atin pong mga balita. Sa ating unang balita, sinimulan ng Ministry of Labor and Employment o MOLE ang 24 na araw na rights shop para sa pagbuo ng Implementing Rules and Regulations o IRR ng Bangsamoro Labor and Employment Code of 2025. Layunin nitong makabuo ng komprehensibo at makatarungang panuntunan sa pamagitan ng konsultasyon sa mga legal experts, consultants at iba pang stakeholders. Tinalakay sa aktibidad ang mahalagang probisyon ng Labor Code, kabilang ang mga patakaran sa pre-employment na nagbibigay ng patas na oportunidad sa mga naghahanap ng trabaho, persons with disabilities, foreign nationals at informal workers. Inaasahang magpapalakas ang IRR sa pamahala sa labor at employment sa Bangsamoro. 13 minutes makalipas walas 4 ng hapon. Ang oras na yan ay hatid po sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated. Hatid din po sa inyo ng Ministry of Labor and Employment, MOLE BARM, sa pamumuno ni MOLE BARM Minister Dato Muslimin Bapa Mosema at ang kanilang Director General Dato Surab Abutazil Jr. Hatid din po sa inyo ng Aldraiz Ventures Corporation, Green Pharmacy, Bangsamoro Sharia Lawyers League of the Philippines Incorporated. Hatid din po sa inyo ni Honorable Ted Muinget, Municipal Councilor ng DOS Maguindanao del Norte. At syempre, ang bahaging ito ay hatid din po sa inyo ng Almia Computer Works, Bagwalaying in Clinic, KCC Mall of Cotabato, at ng Glang Eye Care Clinic. 14 minutes makalipas walas 4 ng hapon. Sa iba pa nating mga balita, tumanggap ng tulong pinansyal ang kabuang 14 na pamilyang may totally damage na bahay dulot ng malakas na hangin at pag-ulan sa isinagawang emergency shelter assistance payout ng MSSD Pata Unit Office kahapon sa barangay Saimbangon. Bawat pamilya ay tumanggap ng 30,000 pesos sa bilang tulong upang makabili ng mga materyales at makapagsimula sa pagkukumpuni o muling pagpapatayo ng kanilang mga nasirang tahanan. 15 minutes makalipas walas 4 ng hapon. 8 dating miyembro ng isang violent extremist group ang voluntaryong nagbalik loob sa pamahalaan at isinuko ang 8 matataas na kalibreng armas sa
sa ilalim ng balik loob program na ginanap sa headquarters ng 90 Infantry Battalion sa Datu, Saudi Ampatuan na Maguindanao del Sur kahapon. Formal silang inipresenta kay Major General Vladimir Kagara at Brigadier General Edgar L. Cato habang tumanggap din ng cash at rice assistance mula sa lokal na pamahalaan na MSSD at Empus BARM bilang suporta sa kanilang pagbabagong buhay. Ayon sa mga opisyal ng militar, patunay ang patuloy na pagdami ng mga nagbalik loob sa pamahalaan. Lumalakas na tiwala ng mga komunidad sa PISA programs ng gobyerno. Hinikayat din nila ang iba pang natitirang miyembro ng mga armadong grupo na isuko ang kanilang mga armas at makiisa sa pagsusulong ng kapayapaan lalo na sa nalalapit na BARM parliamentary elections. 16 minutes makakalipas alas 4 ng hapon. Samantala, nagtungo sa Bureau of Corrections sa New Bilibid Prison ng Muntinlupa City sina Moro Islamic Liberation Front Ad Hoc Joint Action Group Chairman Anwar S. Alamada at Attorney Badruddin Mangindra kamakailan upang kutukan ang mga nakabinbing usapin na may kaugnayan sa kasapi ng MLF na persons deprived of liberty. Kabilang sa mga tinalakay ang mga usapin hinggil sa good conduct time allowance at iba pang proseso na may kinalaman sa mga nakakulong na miyembro ng MLF sa naturang pasilidad. Ayon sa MLF Ahjag, bahagi ng kanilang patuloy na koordinasyon sa mga kinaukulang ahensya ang pagbisitang ito upang matiyak ang maayos na pag-usad o pag-usad ng mga nakabinbing kaso at iba pang alalahanin ng kanilang mga miyembro. Sa isang banda, iniulat din ng MLF Ahjag na kamakailan ay matagumpay na nakalaya ang isang kasapi ng MLF matapos makumpleto ang lahat ng kinakailangang proseso. Nila patunay ito sa kahalagahan ng tuloy-tuloy na pakikipag-ugnayan at masusing pagsubaybay sa mga usaping may kinalaman sa kanilang mga miyembro. Labing 8 minuto makalipas alas 4 ng hapon. Samantala, matagumpay na isinagawa ng Department of Emergency Medicine ng CRMC noong July 28 at 29 ang Point of Care Ultrasound Workshop. Dinaluhan ito ng mga doktor mula sa iba't ibang ahensya at hospital sa rehiyon. Nagbahagi ng kadalubhasaan ang mga eksperto mula sa UNISA at University Science sa Malaysia kasama ang mga lokal na tagapagsanay ng CRMC. Sa pamagitan ng talakayan at aktwal na pagsasanay, mas napahusay ng mga kalahok ang paggamit ng ultrasound para sa mas mabilis at tamang pagsusuri, lalo na sa mga lugar na limitado ang kagamitan. Bahagi ito ng lumalalim na pakikipagtulungan ng CRMC sa mga institusyong pangkalusugan sa ibang bansa upang mapabuti ang serbisyo sa mamamayan. 19 minutes makakalipas alas 4 ng hapon na magbabalik ang arangkada balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Makalipas lamang po ng ilan sa atin po ang mga hanapbuhay. Radyo Natin. Magandang araw mga magulang at kabataan! Naghahanap ba kayo ng paaralang maayos, mapagkakatiwalaan at abot kamay ang bayarin? Sa Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated, tumatanggap kami ng kindergarten, elementary mula grade 1 hanggang grade 6, junior high school mula grade 7 hanggang grade 10, at senior high school na may strand na Humanities and Social Sciences. Sa KITP, may maalagang guro,
maayos na pasilidad at edukasyong para sa masa. Mayroon din kaming scholarship program at tumatanggap ng mga scholars. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-enroll na sa KidFree. Para sa impormasyon, makipag-ugnayan sa 0905-1423-948. Matatagpuan sa Poblacion 8, Cacar, Cotabato City. Sa KidFree, abot kamay na bayarin, edukasyong siguradong kinabukasan. Inihahandog ng Ministry of Labor and Employment, BARMM, sa pamamagitan ng Bureau of Employment, Promotion, and Welfare. Mole Job Portal project na binuo para sa mga aplikanteng naghahanap ng trabaho at mga pribadong establishmento, kumpanya at recruitment agencies na nangangailangan ng mga trabahante. Libre. Madali. Ligtas gamitin para sa mga job seekers at employers. Narito ang iilan sa features at function ng online platform system na ito. O di kaya'y bisitahin lamang ang website na ito. O maaari din i-scan ang QR code sa larawan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang official website ng moleportal.ph. Bumili at manalo ng 300 trips to Mecca raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. Hello mga mamis. Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck-up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered. Family planning, IUD insertion or removal, check-up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, whey taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cell phone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Kimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Bay, siya kapan? Why, Bapa, nana ko din. Bapa. Bagi kaku sa walay na nakinog ko adan ini balita yani mana na pagsikap sa mata na narinyang ko ged kasaki na bahas ka pangile ko dia ko pagkabate sa Quran kadi ko gere sa mapya nakyo na makele kupon
makaili ko po sa mga laga ang mga manisan. Ano natabuan bapa? Kaadin mo katawang ko. Nang bapatalunong ka na mapiyay ka-check upin. Kumpleto sila sa mga gamit sa ka-check up sa mata. Surlang Eye Care Clinic. Matunong kayo ito babapak. Maya ba sa pagkambitya tanan na mapakay at daun kasaki kabawangan ko naman. Luka buanga sa Malaka na Gutierrez Avenue, Dusin Suat Avenue, Cotabato City. Ana inshallah na nalmo ko. Namagudasukal nalmo ko kando makaili ko pa. Mga pagali nami, mga pakat nami, mubangili kano sa mapeka check-up nin sa mata, undo kompleto yung mga gamit nin, naangi kano sa Glang Eye Care Clinic, matun sa Malaka na Gutierrez Avenue, Dusin Suat Avenue, Cotabato City. Mapakaya tamawag kano sa cellphone number nilan 0966-024-6066. Kano email ad nilan glangacc@yahoo.com. Angay kanudan sa Glang Eye Care Clinic. Glang Eye Care Clinic. Emerging technology through innovative marketing. Almia Digital Marketing Services. Your one-stop store of IT products and printing consumables and after-sales service. Available are printer, laptops, PC desktop, computer parts, and accessories. Vending machine, laminator, binding machine, tuner powder, tuner cartridge, drum kit, refill ink, eco solvent ink, pigment ink, sublimation ink, laminating film, photo paper, office and school supplies. Almia Digital Marketing Services, Cotabato City Branch, located along National Highway, Rosary Heights 1, Sinsuat Avenue, in front of Colan School, Cotabato City. Almia Digital Marketing Services, Sarip Agwak Branch, National Highway, Poblacion Sarip Agwak, Maguindanao del Sur. For your inquiries, you may text or call at cell phone number 0935-921-2261 or visit its Facebook page, Almia Computer Works. What are you waiting for? Grab yours! Bumili at manalo ng 300 trips to Mecca raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. Radyo natin. Arangkada Balita. Arangkada Balita. 28 minutes mga kalipas mo alas 4 ng hapon. At kayo pa rin po patuloy na nakikinig sa atin pong Arangkada Balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Sa pagpapatuloy ng atin pong mga balita, matagumpa na sa katuparan ang 2 araw na guided tour sa mga tourist destination sa lungsod ng Cotabato para sa 20 kinatawan mula sa Civil Service Commission, Central Office at University of the Philippines, National College of Public Administration and Governance. Ang activity ay ginanap noong July 29 hanggang July 30, 2026 sa pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Cotabato sa pamumuno ni Mayor para sa lahat, Bruce Matabalaw, sa pangunguna ng City Tourism Office. Nagtungo sa Cotabato City ang mga delegado para sa focus group discussion hinggil sa development of the new qualification standards for the Philippine Civil Service Project na pinangasiwaan ng CSC Burma. Kasabay ng kanilang opisyal na nagawain, binisita ng grupo ang mga sikat na pasyalan
sa lungsod upang mas maunawaan ang kultura at kasaysayan ng lugar. 30 minutes makakalipas alas 4 ng hapon. Samantala, sa iba pa nating mga balita, umabot sa 1,000 na pamilya mula sa 10 barangay ng Dato Salibo, Maguindanao del Sur ang nakatanggap ng relief goods at pagkain na bilang tulong sa mga naapektuhan ng bagyong Quiapo. Kabilang dito ang barangay Damabalas, Penditen, Pandia, Andavit, Butilen, Magaslong, Pagatin, Sambulawan, Balanakin at Masigay. Sa pangunguna ni Governor Dato Ali M. Mintimbang, isinagawa ang relief operation sa ilalim ng Give Heart program. Katuwang ang Provincial Governor's Office, Provincial General Services Office, PDRRMO, Give Heart Team at Local Government Unit ng Dato Salibo. Patuloy ang pagtutulungan ng pamahalaan upang mabilis na maihatid ang tulong sa mga pamilyang nangangailangan. 31 minutes makakalipas alas 4 ng hapon. Patuloy ang pagtugon ng Project Tabang sa mga pamilyang naapektuhan ng pagbaha sa Maguindanao del Sur matapos mamahagi ng 1,000 food packs at sako ng bigas sa mga residente ng Buluan, Paglat at Dato Paglas noong Miyerkules, July 29. Isinagawa ang ayuda sa ilalim ng Ayuda Alay Bangsamoro ng Humanitarian Response and Services Component. Katuwang ang pamahalaang panlalawigan ng Maguindanao del Sur sa pamumuno ni na Governor Ali Mintimbang at Vice Governor Hisham Nando. Layunin ng programa na makapaghatid ng agarang tulong at ginhawa sa mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad. Ayon sa Project Tabang, magpapatuloy ang paghatid ng humanitarian assistance sa ilalim ng pamumuno ni Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar Makakuwa sa at pangangasiwa ni Project Manager Ibrahim Pilakua upang matiyak na maabot ang mga komunidad na higit na nangangailangan. 31 minutes makakalipas alas 4 ng hapon. Samantala, isinagawa ang Community Awareness and Information Drive ng Bangsamoro Airport Authority o BAA sa pakikipagtulungan ng Civil Aeronautics Board of the Bangsamoro o CABB kahapon na July 30, 2026 sa Kadayangan Municipal Session Hall. Pinangunahan ni Atty. Rani Bay D. Dilanggalin, Director 1 ng Bangsamoro Airport Authority, ang programa. Samantala, pinangunahan naman ni Abdel Nasif D. Alangka ang talakayan para sa Civil Aeronautics Board of the Bangsamoro, kung saan pinaliwanag niya ang mandato, mga tungkulin, kapangyarihan at mahalagang kagampanin ng CABB sa sektor ng civil aviation at air transportation sa Bangsamoro. Tinaluhan ang aktibidad ni Municipal Administrator Jana Parid G. Mascud, PhD JD, kasama sina Councilor Prince Salman Caron at Councilor Kaharudin Dupalig, mga department heads, mga opisyal ng barangay, local government units, mga kawani ng LGU at iba pang stakeholders. Layunin ng naturang information drive na mapalawak ang kaalaman at pag-unawa ng mga kalahok tungkol sa mga mandato, programa, serbisyo at mahalagang tungkulin ng BAA at CABB. Gayon din ang kanilang kontribusyon sa pagpapaunlad ng sektor ng transportasyon at aviation sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. 34 minutes makakalipas alas 4 ng hapon.
Sa iba pa nating mga balita, pinagigting ng Police Station 3 ng Cotabato City Police Office ang Police Visibility Operation sa bilang bahagi ng paghahanda sa barangay at sangguniang kabataan elections. Dakong 9:31 ng umaga nitong July 31 nagsagawa ng Police Visibility ang mga tauhan ng Police Station 3 sa pangunguna ni PCPI Kametsa kasama si Patrolman Gyalal sa harap ng Shell Gasoline Station sa tapat ng City Hardware sa MB Tamuntaka, Cotabato City. Ayon sa pulisya, kasabay ng pagsisimula ng eleksyon na period para sa BSKE. Ang naturang operasyon ay layuning tiyakin ang mahigpit na pagpapatupad ng mga umiiral na batas at alituntunin kaugnay ng halalan. Bahagi rin ito ng mas pinaigting na hakbang ng kapulisan upang mapanatili ang kaayusan, matiyak ang kaligtasan ng publiko at masiguro ang mapayapa at maayos na pagdaraos ng proseso ng halalan sa lungsod. 36 minutes makakalipas ng alas 4 ng hapon. Samantala, nagsagawa ng magkahiwalay na coordination na meeting ang Gender and Development o GAD team ng tanggapan ni BTA Deputy Floor Leader MP Attorney Zuharto M. Ambuluto nitong July 30, 2026 bilang paghahanda sa pagpapatupad ng legal awareness for community empowerment program. Nakipagpulong ang GAD team kay Sultan Kudarat Municipal Administrator Sultan Banjo M. Mampon Alhaj kasama ang mga kinatawa ng GAD office ng lokal na pamahalaan. Nakipagpulong din sila kay Maguindanao del Norte Provincial Police Office Director Police Colonel George D. Bagundol Jr. upang talakayan ang mga hakbang para sa matagumpay na implementasyon ng programa. Layunin ng inisyatiba na palawakin ang kaalaman ng mga mamamayan tungkol sa kanilang mga legal na karapatan at mapalakas ang akses sa hustisya sa 4 na munisipalidad ng Maguindanao del Norte at Cotabato City. Tatalakayin din sa programa ang mga isyu tulad ng karahasan at laban sa kababaihan at kabataan, child marriage at mga hindi nare-resolbang sigalot sa pamilya at komunidad. Sa isang banda, tinalakay rin ni Police Colonel Bagundol at GAD team ang mga posibleng programang pang-GAD at iba pang larangan ng pagtutulungan upang higit pang mapaigting ang gender responsive at community-based initiatives sa Maguindanao del Norte Provincial Police Station. 38 minutes makakalipas alas 4 ng hapon. Ang oras niyan ay hatid po sa inyo ng Curawato Institute of Technology Foundation Incorporated. Hatid din po sa inyo ng Almia Computer Works, ng Bagwalaing na Clinic, Glang Eye Care Clinic. At syempre, ang oras ay hatid din po sa inyo ng Bangsamoro Sharia Lawyers League of the Philippines Incorporated, KCC Mall of Cotabato, Al Raiz Ventures Corporation. At ang oras na ito ay hatid din po sa inyo ng Ministry of Labor and Employment, Molibarm, sa pamumuno ni Molibarm Minister Dato Muslimin Bapamos Sema at ang kanilang Director General Dato Suraba Abutazil Jr. Radyo natin. Magandang araw mga magulang at kabataan! Naghahanap ba kayo ng paaralang maayos, mapagkakatiwalaan at abot kamay ang bayarin? Sa Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated, tumatanggap kami ng kindergarten, elementary mula grade 1 hanggang grade 6, junior high school mula grade 7 hanggang grade 10, at senior high school na may strand na Humanities and Social Sciences. Sa Kitpi, may maalagang guro, maayos na pasilidad at edukasyong
para sa masa. Mayroon din kaming scholarship program at tumatanggap ng mga scholars. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-enroll na sa KidFee. Para sa impormasyon, makipag-ugnayan sa 0905-1423-948. Matatagpuan sa Poblacion 8, Cacar, Cotabato City. Sa KidFee, abot kamay na bayarin, edukasyong siguradong kinabukasan. Inihahandog ng Ministry of Labor and Employment, BARMM, sa pamamagitan ng Bureau of Employment, Promotion and Welfare. Mole Job Portal project na binuo para sa mga aplikanteng naghahanap ng trabaho at mga pribadong establishmento, kumpanya at recruitment agencies na nangangailangan ng mga trabahante. Libre. Madali. Ligtas gamitin para sa mga job seekers at employers. Narito ang iilan sa features at function ng online platform system na ito. O di kaya'y bisitahin lamang ang website na ito. O maaari din i-scan ang QR code sa larawan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang official website ng moleportal.h. Arrancada Balita! Bumili at manalo ng 300 trips to Mecca raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. Hello mga mamis. Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck-up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered. Family planning, IUD insertion or removal, check-up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, whey taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cellphone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Kimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Bye, siya kapan? Why, Bapa? Nana ko din. Bapa. Bagi kaku sa walay na nakinog ko adan ini balita yani mana na pagsikap sa mata na narinyang ko ged kasaki na bahas ka pangile ko dia ko pagkabate sa Quran kadi ko gere sa mapya nakyogo na makele kupon
Makaili ko po sa mga laga ang mga manisan. Ano natabuan ba pa? Kaadin magkatawang ko. Namba patalunong ka na mapiyay ka-check upin. Do kumpleto sila sa mga gamit sa ka-check up sa mata. Surlang Eye Care Clinic. Matunong kayo ito babapak. Maya ba sa pagkambitya tanan na mapakaya daun ka sa aki kabawangan ko naman. Luka buanga sa Balaka na Gutierrez Avenue, Dusin Suat Avenue, Cotabato City. Ala inshallah nanalmo ko. Namagudasukal nalmo ko kando makaili ko pa. Mga pagali nami, mga pakat nami, mubangili kano sa mapeka check-up nin sa mata, undo kompleto mga gamit nin, naangay kano sa Glang Eye Care Clinic, matun sa Balaka na Gutierrez Avenue, Dusin Suat Avenue, Cotabato City. Mapakaya tamawag kano sa cellphone number nila 0966-024-6066. Kano email ad nila glangacc@yahoo.com. Angay ka dun sa Glang Eye Care Clinic. Glang Eye Care Clinic. Emerging technology through innovative marketing. Almia Digital Marketing Services. Your one-stop store of IT products and printing consumables and after-sales service. Available are printer, laptops, PC desktop, computer parts, and accessories. Vending machine, laminator, binding machine, tuner powder, tuner cartridge, drum kit, refill ink, eco solvent ink, pigment ink, sublimation ink, laminating film, photo paper, office and school supplies. Almia Digital Marketing Services, Cotabato City Branch, located along National Highway, Rosary Heights 1, Sinsuat Avenue, in front of Colan School, Cotabato City. Almia Digital Marketing Services, Sarip Agwak Branch, National Highway, Poblacion Sarip Agwak, Maguindanao del Sur. For your inquiries, you may text or call at cell phone number 0935-921-2261 or visit its Facebook page, Almia Computer Works. What are you waiting for? Grab yours! Radyo natin. Radyo natin. Arangkada Balita. Arangkada Balita. 47 minutes makalipas walas 4 ng hapon at kayo pa rin po patuloy na nakikinig sa atin pong Arangkada Balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Ngayon ay araw ng Biyernes, ika-31 sa buwan ng Hulyo, taong 2000 at 26 at ika-17 naman po sa buwan ng Safar 1448 sa atin pong Hijri calendar. Sa pagpapatuloy ng atin pong mga balita, isinagawang ngayong hapon isinagawa ang partial turnover ceremony ng 100 units housing project sa Barangay Tamuntaka, Mother, lungsod ng Cotabato. Ang proyekto ay sa ilalim ng programang Kapyanan ng BARM sa pamumuno ni Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakua na naglalayong magbigay ng maayos, ligtas at permanenteng bahay para sa mga pamilyang Cotabateño. Nagsimula ang programa sa pagtitipon ng mga bisita at opisyal sa People's Palace na ganap na alas 4 ng hapon. Masayang tinanggap ng lokal na pamahalaan at ng mga benepisyaryo ang proyektong ito na magbibigay ng bagong simula at dagdag na seguridad sa kanilang pamumuhay. Ang turnover na ito ay patunay ng magandang pagtutulungan ng pamahalaang lungsod ng Cotabato sa pamumuno ni Mayor para sa lahat, Bruce Matabalaw, at ng BARM government para sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng bawat pamilya.
49 minutes mga kalipas ng alas 4 ng hapon. Kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig sa atin po ang Arangkada Balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. At ngayon, dumako na ho tayo sa atin po ang mga balitang nasyonal. Sa atin pong balitang nasyonal, dahil hindi kontento sa 350,000 naghain ng panukala akbayan reform block sa Kamara ng Panukalang Batas na huwag ng pagbayarin ng income tax ang mga Pilipino na kumikita ng 500,000 pesos kada taon. Kasabay nito, hiniling ng grupo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sertipikahan ang panukala ng mga ito upang masiguro na maipasa ito sa lalong madaling panahon. Sa House Bill number 10440 na inakda ng grupo na Senate Representative si Danya Shell Chukno at Dada Kiram Ismula at Dinagat Islands Representative Kakabagaw. Nais ng mga ito na 500,000 pesos ililibre sa income tax mula sa kasalukuyang 250,000 pesos at 350,000 pesos na inirekomenda ng Pangulo. Nangangahulugan na lahat ng mga sumasahod ng 41,666 pesos kada buwan ay hindi na pagbabayarin ng income tax na malayo sa 129,166 pesos kada buwan kapag 350,000 pesos na ang annual income lamang ang ililibre sa nasabing buwis. Sinabi ng mambabatas na malawak ang suporta sa panukalang ito kaya kailangan ng sertipikahan anya ito ng Pangulo bilang urgent bill upang madaling maipasa sa dalawang kapulungan ng Kongreso. Sa ilalim na nasabing panukala, mababawasan din ang buwis ng mga kumikita ng mas mataas ng 500,000 pesos. 52 minutes mga kalipas ng alas 4 ng hapon. Sa iba pa nating mga balita, hindi lamang magdudulot ng pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa ang trough ng Low Pressure Area o LPA ngayong Biyernes, July 31, 2026. Ito ay ayon sa Pag-asa. Makakaranas ng kalat-kalat na pag-ulan at sa thunderstorms sa Visayas, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region, Masbate, Sarangani at South Cotabato. Huling namataan ng LPA sa layong 1,335 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Bagamat mababa ang posibilidad na maging tropical cyclone ang LPA sa loob ng susunod na 24 oras. Nagbabala ang Pag-asa sa posibilidad ng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang malakas na ulan. Samantala, ang Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa ay makakaranas ng mga manakanakang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. ...54 minutes mga kalipas ng alas 4 ng hapon. Magbabalik ang Arangkada Balita, makalipas lamang po ng ilan sa atin pong mga hanap buhay. Inihahandog ng Ministry of Labor and Employment, BARMM, sa pamamagitan ng Bureau of Employment, Promotion and Welfare. Mole Job Portal project na binuo para sa mga aplikanteng naghahanap ng trabaho.
at mga pribadong establishmento, kumpanya at recruitment agencies na nangangailangan ng mga trabahante. Libre. Madali. Ligtas gamitin para sa mga job seekers at employers. Narito ang iilan sa features at function ng online platform system na ito. O di kaya'y bisitahin lamang ang website na ito. O maaari din i-scan ang QR code sa larawan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang official website ng moliportal.h. Magandang araw mga magulang at kabataan! Naghahanap ba kayo ng paaralang maayos, mapagkakatiwalaan at abot kamay ang bayarin? Sa Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated, tumatanggap kami ng kindergarten, elementary mula grade 1 hanggang grade 6, junior high school mula grade 7 hanggang grade 10, at senior high school na may strand na Humanities and Social Sciences. Sa Kitpi, may maalagang guro, maayos na pasilidad at edukasyong para sa masa. Mayroon din kaming scholarship program at tumatanggap ng mga scholars. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-enroll na sa Kitpi. Para sa impormasyon, makipag-ugnayan sa 0905-1423-948. Matatagpuan sa Poblacion 8, Cacar, Cotabato City. Sa Kitpi, abot kamay na bayarin, edukasyong siguradong kinabukasan. Bumili at manalo ng 300 trips to Mecca raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. Arangkada Balita! Arangkada Balita! 57 minutes makalipas ng alas 4 ng hapon at kayo pa rin po patuloy na nakikinig sa atin po ang Arangkada Balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. At bilang panghuli sa atin po ng mga balita, sa atin pong balitang ibayong dagat. Umakyat na sa 34 ang bilang ng mga nasawi sa malakas na lindol na tumama sa timog kanlurang Japan noong Martes. Ito ay ayon sa pamahalaan ng Kumamoto Prefecture. Meron ding 6 na katao ang malubhang nasugatan dahil sa lindol na nagdulot ng pagguho ng mga gusali, pagkasira ng mga kalsada at pagkaantala ng supply ng mga produkto. Halos kalahati ng mga nasawi ay mula sa 2 pangunahing insidente. Ang Nippon Paper Industries Paper Mill na nagtamo ng matinding pinsala sa struktura at iyon shopping mall kung saan pinaniniwalaang nagkaroon ng pagsabog ng gas. Alright, it's 58 minutes makakalipas ang alas 4 ng hapon. At kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig sa atin pong Arangkada Balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Ngayon ay araw ng Biyernes, ika-31 sa buwan ng Hulyo, taong 2026 at ika-17 naman po sa buwan ng Safar. 14 and 48 sa atin pong Hijri calendar. Ayan, at hello po sa mga friends po natin dito sa may 37 barangay ng ating lungsod ng Cotabato. Hello kay Atin Raida Udasa na lagi pong nakatutok
dito sa lahat ng programa ng Radyo Natin FM Cotabato City, dyan sa may Lugay-Lugay area. Yan, hello po sa mga friends po natin dyan sa may Bagwa 1, 2, 3. Isang magandang hapon, ano. Yan, at isang magandang balita, no, dito sa mga taga Cotabato City dahil meron na pong ordinansa. Ito ho ay ang ordinance number 5238. Na ang may akda po ay si Attorney Anwar A. Malang. Ito ho yung isang ordinansa na nagtatadhana po, mga kaibigan, sa pagtatatag, pangalaga at resolusyon, regulasyon ng magkakahiwalay na pampublikong sementeryo para ho sa ating pong mga kababayan na mga Muslim at Kristiyano at syempre ng ating pong mga katutubo o iba pang komunidad na nakabatay po sa pananampalataya sa lungsod ng Cotabato. Opo, at naglalaan ho dito ng pundo para dito at para sa iba pang kaugnayan na layunin, mga kaibigan. Kaya nga naman, mga kaibigan, usap-usapan ho ngayon sa Cotabato City ang panukalang ordinansa po na magtatatag ng hiwalay na pampublikong sementeryo, para sa ating mga Muslim na mga kababayan at sa ating po mga Christian na mga kaibigan at indigenous o iba pang faith-based communities, mga kaibigan. Kung ito ho ay maisa sa batas, ay layunin po nito na matiyak na ang bawat residente po ay maililibing ng may dignidad at naayon ho sa kanilang pananampalataya at kultura. Sa isang lungsod na may iba't ibang relihiyon, mga kaibigan, at tradisyon, mahalaga po na mabigyan ng respeto ang paniniwala ng bawat isa, maging sa huling yugto ng kanila pong buhay. Siyempre, mga kaibigan, mahalaga rin pong masagot ng ang ilang tanong ho. Ang ilan pong mga tanong, yung mga tanong ng ating mga kababayan, saan po ba kukunin ang pondo? At sapat ho ba na ang lupang ilalaan at papaano daw masisiguro ang magiging patas ang implementasyon nito? At, malalaman ho natin yan sa takdang panahon, mga kaibigan. Ayan. At kaya manatilihin lamang kung nakaantabay ho sa atin pong mga programa, sa atin pong mga balita. Ito ho yung ordinansa, Ordinance number 5238. Series of 2026. Alright, wala na ho tayong oras sa atin pong arangkada balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Yan, hello sa ating mga kaibigan na nakatutok, nakikinig sa kanikanila pong mga radyo. Yan, isang magandang hapon sa mga friends ho natin na nakikinig sa mga oras na ito. Nakikinig at nanonood dito ho sa atin pong istasyon. Ayan, hello kay Miss Agiraybay ng Sapad Matanog, Maguindanao. Ayan, magandang hapon. Good afternoon, Manisan watching from Sapad Matanog. Salamat. Ayan. Thank you kay Miss Agiraybay. Ayan, dyan sa may Sapad Matanog, Maguindanao. Sa lahat po ng Ibay family. Ayan, assalamualaikum. Ayan, isang magandang mahapon kay Miss Nesrine Beneto. Ayan, good afternoon sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Hello kay Sir Jamal Abdul Latif. Ayan, shout out sa aking mga Luds. Ayan, hello sa mga Ludi. Ni Sir Jamal Abdul Latif. Ayan, isang magandang hapon. Alright, at wala na talaga. Wala na hong oras, wala na tayong oras sa ating pong arangkada balita. Ayan, at yan po ang kabuuan ng ating pong arangkada, ang ating pong balitaan ngayong araw ng Biyernes at 31 sa buwan ng July 2025.
taong 2026 at 7 naman po sa buwan ng Safar 1448 sa atin pong Hijri calendar. Maraming salamat po sa pakikinig. At sa ngalan po ng aming station manager, sa aming broadcast media engineer, sa aming admin officer, na sa aming news head, news writer, sa ngalan po ng bumubuo ng Radyo Natin FM Cotabato City, ako po muna ang inyong pansamantalang nakasama sa Arangkada Balita. Hanggang sa muli ho, sa ganito pa ring oras at himpilan. Ayan, ino po nga maririnig ang Arangkada Balita 4 to 5 ng hapon dito lamang sa Radyo Natin FM Cotabato City. At bukas ay inyo naman po nga maririnig atin po nga makakasama si Ma'am Nor. Ayan, Ma'am Noruni sa Mamintala Kusain. Ayan. Alright, manatili ho nakatutok sa Radyo Natin FM Cotabato City, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Sama-sama tayo Bangsamoro. Magandang hapon na Central Mindanao. Pitong 1,100 isla, Luzon, Visayas at Mindanao. Iba't ibang tinig, Lain-laing mga pananaw. Lain-lain nga tinog. Magkadurot-dilain na panlantaw. iba't ibang balita, isang bansa. Lain-laing balita sa usa ka nasod. Lain-lain nga hambal, isa ka pungsod. Magkadurot-dilain nga balita sa buos nga nasod. Radyo natin. Radyo natin. Radyo natin. Radyo natin. Radio